Tatagpuan po sa aklat ng Genesis chapter 22 verses 1 up to 14. Ito po yung kwento, yung pag-aalay ni Abraham sa kanyang kaisa-isang anak. At kung titingnan po natin, ito po ay tumutukoy po sa pagsamba sa Panginoon. Ngayon po, nandito tayo sa pinakahuling yugto ng series nating worship. Nung una nating tinalakay ay made to worship. Napag-aralan po natin that we were created by God for His pleasure. We were created by God to be a worshiper. And we were created by God to worship. Pangalawa pong napag-aralan natin ay nakita po natin that there is the power of God through worship. May kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. And worship will bring us into the presence of God. Napag-aralan din po natin that worship will give us breakthrough the prison. At napag-aralan po natin that worship will give us the power to overcome enemy. Ngayong araw ay tatalakayin po natin yung the attitude of worship. Kinakailangan pong makita at malaman po natin kung ano ba yung attitude na hinahanap ng Panginoon patungkol po sa worship. Worship, ito yung pinakatima ng Biblia, ang pagsamba sa Panginoon. Sa pamamagitan lamang ng pagsamba natin sa Panginoon, tayo po ay nadadala sa presensya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Panginoon, ay naririnig po natin yung tinig ng Diyos sa ating pong buhay. May tatlo pong inseparable na salita na may mga distinction, pagkakaiba-iba, pero the bottom line is this, yung worship sa Panginoon. Unang-una, mayroon tayong tinatawag na thanksgiving. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na praise. At mayroon tayong tinatawag na worship. Now, ano ba ang ibig sabihin ng thanksgiving? Thanksgiving is related to God's goodness. Yung nagpapasalamat ka sa Panginoon, ito po ay may kaugnayan sa kabutihan ng Diyos. Ang praise naman is related to God's greatness. Kaya mo pinupuri ang Panginoon ay may kaugnayan ito sa kadakilaan ng Diyos. And then worship is related to God's holiness. Ikaw na ay pumapasok doon sa kabanal-banalang trono ng Panginoon because God is holy. Kaya habang ikaw ay sumasamba, ito ay may kaugnayan sa kabanalan ng Panginoon na yung sinasamba mong Diyos ay banal, kaya dapat lang na sa pagsamba mo sa Panginoon ay yung karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. At kung mapapansin po natin, nung nagdaang linggo ay tinalakay din po natin yung tinatawag na true worship, yung tunay na pagsamba sa Panginoon. At nalaman po natin, nakita po natin doon the character kung ano yung tunay na pagsamba. Bakit may tunay na pagsamba? Kasi ang hinahanap ng Panginoon ay yung tunay na sumasamba sa Kanya. Ngayon po, titingnan po natin yung attitude ni Abraham in his worship to God. Na si Abraham ay naging tao na katulad po natin. May kahinaan po tayo. Isang taong nilalang ng Panginoon si Abraham. Pero makikita po natin yung kanyang attitude, yung kanyang character, yung kanyang attitude pagdating sa pagsamba niya sa Panginoon. Now, unang-unang attitude ni Abraham, compliant in his worship. Ibig sabihin, he's willing to do whatever you are asked or ordered to do. Na anuman yung hihilingin mo kay Abraham, anuman yung ipapagawa mo kay Abraham, ito ay kanyang gagawin because he is compliant in his worship. He is obedient to God. Meron siyang pagsunod
sa Panginoon. At kung titingnan po natin yung direksyon ng Panginoon, yung instruksyon ng Panginoon kay Abraham, it is clear, directed. Nang sabi ng Diyos kay Abraham, go to Mount Moriah. Anong gagawin niya doon? And worship me. At sa kanyang pagsamba sa Panginoon, mayroong pag-aalay. At ang kanyang ialay, walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang anak. At dahil nga compliant si Abraham sa kanyang pagsamba sa Panginoon, sumunod siya sa Diyos. Sacrifice your son, sabi ng Panginoon. Yung pag-aalay nung panahon nila, ito po ay pagpatay. Papatayin niya ang kanyang anak at ihahandog sa Panginoon. Pero kahit masakit, sumunod pa rin si Abraham because he is compliant to God in his worship. He was unwavering. Yung kanya pong pagsamba sa Panginoon ay hindi natitinag, hindi pa bago-bago, hindi moody yung pagsamba niya sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, he rose up early in the morning and went. Nung narinig niya yung tinig ng Panginoon, binigyan siya ng instruksyon ng Panginoon na umakyat sila sa Mount Moriah. At doon ialay niya ang kanyang anak. Ang sabi ng Biblia, kinabukasan maaga pa lang, nagising na si Abraham. Excited si Abraham na pupunta, aakyat sa bundok. At ginising na niya ang kanyang anak, ng kanyang anak na si Isaac, walang kaalam-alam na siya pala ang iaalay. Yung panggatong ng gagawin nilang pang-alay ay si Isaac pa ang nagdala, nagbuhat. Walang kaalam-alam na si Isaac ang siyang iaalay ng kanyang tatay sa Panginoon. Hindi moody yung pagsamba ni Abraham sa Panginoon. Sometimes tayo pong mga Kristiyano, minsan yung pagsamba natin sa Panginoon nakadepende sa mood po natin. Kung hindi maganda ang mood mo, ayaw mong magpuri, ayaw mong sumamba sa Panginoon. Pero pag napaganda yung mood mo, naku, ang galing-galing mong sumamba sa Panginoon. Hindi po ganun si Abraham. Sana ganun din po yung attitude natin kapag pag-uusapan ay ang pagsamba sa Panginoon. Huwag po sana tayong maging moody. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang maging moody. Kahit anumang sitwasyon, unwavering po yung pagsamba ni Abraham sa Panginoon. Hindi basta-basta natitinag na kahit anuman yung hilingin sa kanya ng Panginoon, kahit anuman yung ipagawa sa kanya ng Panginoon. Alam na ni Abraham na mawawala ang kanyang anak, pero yung pagsunod, yung pagsamba niya sa Panginoon, andon pa rin. Hindi nakitinag yung pagsamba ni Abraham. Pangatlo, he did not complain about the weather. Hindi siya nagreklamo, Panginoon, ang lamig-lamig ng panahon. Panginoon, ang init-init ng panahon. Pero sumunod pa rin si Abraham. Sa panahon po natin ngayon, moody tayo minsan. Hindi tayo nakakapagsamba kasi ang dahilan natin ang init ng panahon. Hindi tayo makakapagsamba kasi agar-arpis mo. Ang dami nating dahilan minsan. But si Abraham, the Bible says, hindi man siya nagreklamo sa Diyos sa weather, sa panahon, na yung lalakbayin ni na Abraham, napakalayo pa, ilang kilometro pa yung kanilang lalakarin, aakyating bundok. Pero kung isipin po natin, ang dami naman pwedeng sambahin ng Panginoon. Bakit ang instruction niya kay Abraham ay umakyat pa sa bundok? Doon pa sa Mount Moriah. So from Beersheba, doon sa tirahan ni na Abraham, ang haba po ng kanilang lalakbayin. At ang kanila pong service noon ay asno. Ngayon may motor. Ngayon may tricycle. Iba't-ibang mga service ngayon ang nagagamit para sa gawain ng Panginoon. Pero si Abraham, wala po silang service noon. Pero
hindi po siya nagreklamo sa Panginoon. Kaya yung mga reklamador na Kristiyano, sabihin po natin, aray ko po. Aray ko po. Sana sa pagsamba po natin sa Panginoon, isa sa mga magiging attitude natin ay huwag tayong mag-complain about the weather. Huwag tayong mag-complain sa Panginoon. Kung ano man yung ipapagawa sa atin ng Panginoon, then do it. Sapagkat yun ang kapustuhan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Number 2 attitude of Abraham. Consistent in his worship. Yung tuloy-tuloy, yung kanyang init sa pagsamba sa Panginoon. Hindi pa tigil-tigil, kundi tuloy-tuloy ang kanyang pagsamba sa Panginoon. He worshiped God in good and bad times. Na kahit na masamang panahon o kahit hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, ay kanyang sinasamba ang Panginoon. Kahit napakaganda yung nangyayari sa kanyang buhay, sumasamba pa rin siya sa Panginoon. Kaya anumang panahon sa kanyang buhay, ay siya po ay sumasamba sa Panginoon. At sa kanyang pagsamba sa Diyos, he made sacrifices to God. Gumagawa siya, naghahain siya, nagbibigay siya ng handog sa Panginoon. Sometimes, kapag tayo po ay nasasaktan, minsan ang hirap nating sumamba. Kapag nasasaktan yung emotion mo, yung damdamin mo. Sometimes, ang ginagawa ng Panginoon, sinusubok niya tayo, kinukuha niya ang mga mahal natin sa buhay, na yun alam ng Panginoon, na yun yung pinakamasakit na sitwasyon, yung mawalan ka ng minamahal sa buhay. But like Abraham, hindi nagpatinag yung kanyang pagsamba. He's consistent in his worship. Even yung bad times na papatayin na niya, iaandog na niya ang kanyang anak sa Panginoon dahil sa kanyang pagsamba. At nung nakita ng Panginoon yung pagsunod, yung pagsamba ni Abraham sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, Abraham, huwag mong saktan ng bata. In bad times, when Abraham worshiped God, God will provide. Kaya sa atin po mga kapatid, sa panahon na tayo po ay may mga bad times sa ating mga buhay, ngunit patuloy kang sumasamba, patuloy kang nagpupuri sa Panginoon, consistent ang iyong pagsamba mo sa Panginoon, then God also will provide your needs. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya naging expression sa bundok ni Yahweh, may nakalaan. Doon sa bundok, may inihanda ang Panginoon. Kung titingnan po natin ang bundok ngayon, it typifies problems, it typifies bad situation. Merong nakalaan para sa iyo ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. He worshiped God for not having an excuse. Sinamba niya ang Panginoon na walang excuse. Hindi siya nagdahilan sa Panginoon. Ano man yung hiniling sa kanya ng Panginoon, hindi siya gumawa ng dahilan, hindi siya gumawa ng mga excuses sa Panginoon. Hindi niya sinabi, Panginoon, ang layo-layo. Hindi niya sinabi, Panginoon, ang lamig ng panahon. Hindi niya sinabi, Panginoon, kaisa-isa kong anak, hihilingin mo pa. But, sumamba siya sa Panginoon without excuse. Sometimes tayo po, ang dami pa nating kondisyon sa Panginoon bago tayo sumamba sa Kanya. Ang daming mga kondisyonis ang tao sa Panginoon. Nakakalungkot, tao na ang nagbibigay ng kondisyon sa Panginoon. Instead ng Diyos ang magbigay ng kondisyon sa atin, pero tayo na mismo ang nagbibigay ng kondisyon na minsan sinasabi natin, Panginoon, sasamba ako sa iyo kung tutugunin mo ang kahilingan ko. Sasamba ako sa iyo, Panginoon, kung
aircon ang church namin. Sasamba ako sa iyo, Panginoon, kung may maganda ng simbahan. But Moses, bundok ang kanyang kinagsambahan. Walang excuse. Sa pagsamba natin sa Panginoon, walang excuse. Sabihin mo sa katabi mo, walang excuse sa pagsamba sa Panginoon. Kasi 6 days ibinigay sa atin ng Panginoon. Paano ka pa mag-excuse sa Diyos kung ilang oras lang ang hinihingi ng Panginoon, tapos mag-excuse ka pa in the sight of God? Hindi tayo pwedeng mag-excuse. Sasabihin ng Panginoon, 6 na araw ibinigay ko sa iyo. Pati pa naman oras lamang, kukunin mo pa. Masyado kang makasarili, sasabihin sa atin ng Panginoon. Like Abraham, walang excuse kanyang pagsamba sa Panginoon. Si Abraham, tao din na katulad natin. Sana, ganon din yung ating Diyos natin, nasasamba tayo sa Panginoon, walang excuse. Walang kondisyon. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, attitude of Abraham, careful in his worship. Maingat si Abraham sa kanyang pagsamba. Hindi siya nagpapadala ng kanyang emosyon. Kinokontrol niya yung kanyang emosyon. Kung ano man yung instruction ng Panginoon, yun lamang yung kanyang ginagawa. Maingat si Abraham. Sana sa pagsamba po natin, maging careful tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. At sa pagiging careful ni Abraham sa kanyang pagsamba sa Panginoon, he was ready to worship. Nakahanda siya na sumamba sa Panginoon. Na anumang oras, anumang sitwasyon, anumang panahon ng kanyang buhay, he is ready to worship God. Brothers and sisters, when we come to church, are you ready to worship God? Kapag tayo po ay pumupunta sa church, handa na ba tayo na sumamba sa Panginoon? Like Abraham, lagi siyang nakahanda. Tayo, dapat kapag pumunta tayo sa church, wala tayong ibang sentro, wala tayong ibang pupuntahan doon, kundi yung puso natin nakahanda na sumamba sa Panginoon. Kapag ikaw ay pumupunta sa worship place, nakahanda na lagi yung puso mo na sumamba sa Panginoon. Para lahat ng mga tumatayo dito sa harapan, hindi nahirapan kasi lahat tayo, yung puso natin nakahanda sa Panginoon. At kapag yung puso natin ay nakahanda sa harapan ng Panginoon, then kakatagpuin ka ng Panginoon. Yung anointing ni God, mararanasan lamang ng mga taong handa ang kanyang puso. Yung biyaya ni God, nakahanda lamang o mararanasan lamang ng mga taong nakahanda yung kanilang mga puso. Kasi kung hindi ka handa sa blessing ni God, hindi niya ibibigay sa iyo. Kasi ayaw niyang sorpresahin ka, baka pa may sakit ka sa puso, mamatay ka pa. Kaya dapat yung puso mo nakahanda lagi sa Panginoon. Yung presence ni God, yung anointing ni God, nakahanda. Mararanasan lamang ng mga taong nakahanda ang kanyang puso. Wala sa galing ng tuktugan, ulitin ko, wala sa galing ng tuktugan, wala sa galing ng mga nagpapaawit ang anointing ni God. Nasa puso ng mga taong sumasamba, doon dumadaloy ang anointing ng Diyos. Sana sa tuwing tayo po ay pupunta sa ating worship place para sambahin ang Panginoon, laging nakahanda ang ating mga puso. Pang-apat at ang panghuli na attitude ni Abraham, charitable in his worship. Hindi madamot si Abraham sa kanyang pagsamba sa Panginoon. He brought a sacrifice. He was willing to give. He was willing to give it back to the Lord. Nakahanda siyang magbigay para sa Panginoon.
Yung oras pa lamang ni Abraham, nakahanda na niyang ibigay sa Panginoon. At higit sa lahat, yung pinakamahalaga sa kanyang buhay, inihanda niyang ibigay sa Panginoon. Biruin mo yung kanyang anak na Isaac, ilang taon niyang hinintay. Tapos, hihilingin ng Panginoon ng basta-basta. Pero hindi nagreklamo si Abraham. Hindi siya nagtanong sa Panginoon. Charitable, maluwag yung kanyang puso sa kanyang pagbibigay, pag-aalay sa Panginoon. Sana sa atin pong pagsamba sa Panginoon, kapag ikaw ay nagbigay sa Panginoon, kaya tayo may tinatawag na offering every Sunday, yun ay isa sa mga way ng pagsamba natin sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, huwag kang nakasimangot. Dapat laging masaya ang puso mo. Amen? Amen. Amen. Kapag nagbibigay ka sa Panginoon, na nakasimangot ka, kapag nagbibigay ka sa Panginoon, na yung puso mo ay hindi bukal, hindi ka rin pagpapalain ng Panginoon. Pero kapag nakita ng Diyos, yung puso mo na nagbibigay sa Kanya, then God will bless you. Yung mga ginagawa natin, ginagawa mo para sa gawain ng Panginoon, yung mga pagpapagal mo, pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon, ang lahat ng yan ay hindi nasasayang. Ang sabi ng Bible, Galatians chapter 6 verse 9, mag-aani ka kung hindi ka mapapatay. Huwag tayong magsawa na magbigay para sa gawain ng Panginoon sapagkat darating ang araw, aani ka kung hindi ka magsasawa. Ilocano, agapit kayto, nobitay, maupay. Nga na naupay kadatan, awanan ti apiteng kakabsan. So nga dapat, agan anos tayo lagi nga kan kanayon, hindi pa nagdaydayo, pa nagserbi tayo, kini Apo Diyos. Titingnan po natin the sacrifice of Abraham. Bago niya ialay si Isaac, the fire is ready. Yung gagamitin ang kahoy is ready. But ang tanong, where is the lamb? Nasaan yung iaalay? Pero nung nakita ng Panginoon, tama yung puso ni Abraham, God will provide. Ang tanong, where is our heart? Nasaan yung puso ko natin? Nasaan yung puso ko natin? Kung tinitingnan ng Panginoon, ay ang ating puso, hindi yung ating gawa. Puso, puso, puso. Kaya napakahalaga na lagi nating ipacheck yung ating puso sa Panginoon. Sabi nga ni David, create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Hindi masama na lagi tayong magpa-check up sa Panginoon pagdating sa ating lagay ng ating puso. Panginoon, batid mo ang lagay, ang laman ng ating puso. Kung may nakikita kang pagkukulang, kung may nakikita kang karumihan, kung may nakikita kang pagkakasala, linisin mo ang puso mo, Panginoon. Araw-araw dapat tayong magpalinis ng ating puso sa Panginoon. Kasi siya lamang ang maaaring makapaglinis ng ating puso at ang puso ang tinitingnan ng ating pong Panginoon. Lastly, confident in His worship. Sa tuwing tayo sumasamba sa Panginoon, confident ba tayo sa ginagawa mong pag-worship sa Panginoon? Confident ba tayo o hindi tayo mapakali? Maraming mga worship leader ngayon na sila po ay gaya-gaya. Kung ano yung nakita nilang style sa ibang church, kung ano yung nakita nilang style sa isang grupo na napuntahan nila, dapat pag-uwi, pagdating sa church, gagayahin din nila.
Ulitin ko po, dapat ang worship leader, dapat sa pagsamba natin sa Panginoon, kung ano man yung ginagawa mong pagsamba sa Panginoon, dapat confident ka. Huwag kang gaya-gaya. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang gaya-gaya. Dapat confident ka sa pagsamba sa Panginoon. Dahil si Abraham, confident siya sa kanyang pagsamba sa Diyos, he expected a miracle. And then, when Abraham went to worship, he was expecting a miracle. Nag-expect ba tayo ng miracle sa tuwing tayo ay sumasamba sa Panginoon? Dapat, kapag sumasamba tayo sa Panginoon, dapat lagi tayong mag-expect ng miracle ng Panginoon. Yun yung ginawa po ni Abraham. At alam niyo ho, yung kanyang expectation, hindi siya binigo ng Panginoon. The Bible says, God will provide. Nung papakayin na niya yung bata, yung kanyang anak, sasaktan na niya, sabi ng Bible. Sabi ng Bible, huwag mong saktan ang bata. Pagkalingon ni Abraham sa kanyang likuran, biglang may lumitaw na tupa na kanyang ihahandog. Kaya doon nagsimula yung salitang Jehovah Jireh, my provider. Sa bundok ni Yahweh, mayroong nakalaan. Kapatid, kaibigan sa hapong ito, anumang sitwasyon na nararanasan natin sa ating mabuhay, mabigat man, masakit man, o hindi, huwag na huwag magbabago ang iyong pagsamba sa Panginoon. Huwag na huwag kang maging moody sa pagsamba mo sa Panginoon. Nasasabihin mo, it depends sa situation kung paano ako sasamba sa Panginoon. But, anumang sitwasyon, sasamba at sasamba ka sa Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Ulitin nga po natin, awitin yung awit natin kanina sa call to worship. At sana ito yung maging dalangin po natin sa Panginoon. Na lagi nating maranasan ang kapangyarihan, ang presensya ng Panginoon sa ating mabuhay. Yung attitude ng worship, like the attitude of Abraham, sana maging ganito yung ating attitude sa pagsamba natin sa ating buhay na Panginoon. Sapagkat ang hinahanap, tinitingnan ng Panginoon ay ang ating pong puso. Kaya dapat laging nakahanda ang ating puso sa pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Goodbye.
pages that brought glory to where my sin and bear my shame. Jesus spoken, I am forgiven. The King of Kings flows in our Savior, I am forever. Jesus Christ, my living praise the Lord who set me free. Hallelujah. Let us go in praise of Thee. You have broken every chain. There's salvation in Your name. Jesus Christ, my living praise the Lord who set me free. Hallelujah. Let us go in praise on Thee. You have broken every chain. There's salvation in Your name. Jesus Christ, my living Don't stop worshiping God. Katulad ng ating inawit, Jesus Christ is our hope. Ano bang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, don't stop to worship God. Yung attitude po natin sa ating pagsamba sa Panginoon, lagi po natin ipacheck ito sa Panginoon kung tama pa ba yung attitude po natin na ginagawa natin sa ating pagsamba sa Panginoon. At tinitingnan ng Panginoon, kapatid, ay ang ating mga puso. Napakahalaga sa harapan ng Panginoon yung attitude po natin, like the attitude of Abraham sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Dakilang Diyos sa hapong ito, maraming salamat sa iyong salita na amin pong napag-aralan, napakinggan sa hapong ito na yung attitude ni Abraham sa kanyang pagsamba sa inyo. Ang panalangin po namin, Panginoon, let that kind of attitude be with us, God. Yung katulad ng attitude ni Abraham sa kanyang pagsamba sa iyo, maging katulad din ng attitude namin, Panginoon. Kung may nakikita kang mataas sa attitude namin, kung may nakikita kang hindi tama sa attitude namin sa aming pagsamba sa inyo, Lord, itama mo ito, Panginoon. Itama mo. Kung nakikita mo yung puso mo na ang puso po namin ay may mali, dakilang Diyos, itama mo ang aming mga puso. I-correct mo ang aming puso, Panginoon. Kung may nakikita kang pagmamataas, ibaba mo ang puso namin, Panginoon. Ibaba mo kami, Panginoon. At ikaw ang itaas sa aming buhay. Wala kaming ibang itinataas, Panginoon, sa aming buhay, kundi ikaw lamang. Wala kaming ibang itinataas sa ministry ipinagkatiwala mo sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hindi kami nananangan sa aming sariling talino, hindi kami nananangan sa aming sariling galing, Panginoon. Ba't kami po ay patuloy na nagtitiwala, nananahan sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam namin, kung wala ka sa aming mabuhay, wala mo kaming magagawa. Lord, let your Holy Spirit, si Abraham ay isang taong katulad din namin, may kahinaan,
Katulad din namin may kahinaan. Pero nagawa niya ang mga bagay nito. Yung mga attitude niya ng kanyang pagsamba sa iyo, naging kalugod-lugod sa inyong harapan. Dakilang Diyos, sana sa aming mga attitude, sa aming pagsamba sa inyo, maging malugod ka rin, Panginoon. Mapasaya ka namin, mapangiti ka namin sa aming mabuhay. At higit sa lahat, malwalhati ka sa aming mabuhay, Panginoon. Salamat po ng marami sa inyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah.